Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mainit at makasaysayang balita, ang posibilidad ng isang joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea, sa pagitan mismo ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Isang hakbang na hindi lang tungkol sa enerhiya, kundi may malaking epekto rin sa geopolitics at national security. Ano nga ba ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro? At ano ang implikasyon nito para sa buong bansa? Tara at alamin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Matagal nang usapin ang potensyal ng West Philippine Sea pagdating sa langis at natural gas. Ayon sa mga pag-aaral, posibleng may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng enerhiya ang nakatago sa ilalim ng karagatang ito. Ngunit dahil sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, matagal nang nakahold ang mga plano para sa full exploration. Ngunit ngayon, isang bagong pahayag mula kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang muling nagpapainit sa isyong ito. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga miyembro ng US Congress sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, binanggit niya ang posibilidad ng joint exploration project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Secretary Teodoro, ang joint exploration sa langis at gas ay maaaring maging isang bagong area ng kooperasyon ng US at Pilipinas sa hinaharap. Hindi pa ito final o opisyal, pero binuksan na ang pintuan ng posibilidad. Sinabi pa ni Teodoro, American leadership is indispensable. Having this kind of leadership creates reassurance that there will be a balance of power. Ang ibig sabihin nito, nais ng Pilipinas na makita ang aktibong papel ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Lalo na ngayon na palakas ng palakas ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Sa nasabing meeting, pinasalamatan din ni Secretary Teodoro ang bipartisan support ng US Congress, ibig sabihin, parehong Republican at Democrat ay sumusuporta sa Pilipinas. Ito ang mga key na personalidad na kanyang nakausap. Representative John Mulanard, Chair ng House Select Committee on CCP. Representative Brian Mast, Chair ng House Foreign Affairs Subcommittee. Representative Gus Villarequis at Representative Greg Stanton. At sa Senate side, sina Senator Pete Ricketts at Senator Tammy Duckworth. Nagpahayag sila ng patuloy na suporta sa Pilipinas, hindi lamang sa defense cooperation, kundi pati sa economic resilience. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, lalo na sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, napakahalaga ng mga ganitong kooperasyon. Ang anumang joint exploration sa karagatang ito ay hindi lang tungkol sa langis, ito ay strategic move para patatagin ang presensya ng Pilipinas sa lugar na inaangkin ng China. Ang pagkakaroon ng US presence, kahit sa anyo ng commercial partnership, ay pwedeng magsilbing deterrent sa agresibong hakbang ng China. Ipinapakita rin ito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Pero teka, hindi ganun kadali ito. Maraming legal at diplomatic hurdles ang kailangang pagdaanan. Una, may tanong kung paano ito papasok sa ilalim ng ating Constitution, na nagsasabing dapat ay 60 hanggang 40 ang hatian sa pabor ng mga Pilipino kapag may foreign partner sa energy resources. Pangalawa, tiyak na magre-react ang China. Posibleng ituring ito bilang provocation, lalo't hindi nila kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa WPS. Kung maisa sa katuparan, maaaring magbukas ito ng napakalaking oportunidad. Habang pinag-uusapan ang joint exploration sa pagitan ng US at Pilipinas, interesting ding balikan ng isang kasalukuyang deal ng Amerika, ang kasunduan nila ng Ukraine para sa mineral exploration. Sa kasagsagan ng gyera, pumirma ang Ukraine ng kasunduan kasama ang isang US-based firm para i-develop ang kanilang critical mineral resources, gaya ng lithium, titanium, at rare earth elements. Bakit ito mahalaga? Dahil sa modernong panahon, ang mga mineral na ito ay ginagamit sa paggawa ng military tech, batteries, at clean energy solutions. Ang ganitong deal ay hindi lang tungkol sa kalikasan, ito ay may strategic value. Kaya kung maisusulong din sa Pilipinas ang ganitong modelo, tulad ng joint oil at gas exploration, posible itong maging simula ng mas malawak na economic security cooperation. Imagine ninyo, hindi lang langis at gas,
kundi pati ang iba pang likas yaman ng Pilipinas ay pwedeng makinabang sa teknolohiya, pondo, at proteksyon mula sa mga allies gaya ng Amerika. Siyempre, dapat itong gawin ng may transparency, malasakit sa kapaligiran, at pakinabang sa Pilipino. Mas murang kuryente sa hinaharap, job opportunities para sa mga Pilipino, pagtaas ng kita ng gobyerno, at higit sa lahat, energy security o kasiguraduhan sa supply ng enerhiya. Sa gitna ng krisis sa langis at global energy demand, hindi biro ang halaga ng isang local energy source na kontrolado ng Pilipinas. Ngayon, wala pang official agreement. Pero malinaw na may political will ang dalawang bansa na paigtingin ang kanilang kooperasyon, hindi lang sa military, kundi pati sa economic at energy security front. Isa pang mahalagang punto na dapat nating isaalang-alang ay ang global na pattern ng pakikipagkasundo ng Estados Unidos pagdating sa strategic minerals at energy resources, at dito papasok ang usapin tungkol sa US-Ukraine mineral deal. Kung ating iisipin, may similarity ito sa posibleng joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea, parehong layunin, ang tiyakin ng long-term energy at resource security ng mga kaalyado ng Amerika, at bawasan ang kontrol ng China sa mga strategic supply chains. Sa kaso ng Ukraine, ang US ay nagtutulak na pasiglahin ang mining at energy industry nito bilang bahagi ng reconstruction at resistance laban sa geopolitical pressure mula sa Russia. Kung gagawin din ito ng US sa Pilipinas, hindi lang ito tungkol sa investment, kundi strategic alliance sa pamamagitan ng economic footprint. Posible rin na gamitin ng US ang joint exploration bilang pagkakataon upang ipasok ang kanilang mga energy companies, tulad ng ExxonMobil o Chevron, na may teknolohiya at kapasidad para magsagawa ng malalim na offshore drilling, bagay na kasalukuyang kulang pa tayo sa Pilipinas. Pero mahalaga ring pag-isipan ang terms ng partnership. Dapat ay malinaw kung paano mapoprotektahan ang national interest ng Pilipinas, kung paano maisasama ang local industry players, at paano matitiyak na hindi mauuwi ito sa dependency. Hindi lang sapat na may foreign investor, kailangan, may kapangyarihan pa rin ang mga Pilipino sa sariling likas na yaman. Ang tanong, handa na ba tayo? May legal frameworks ba tayo para sa ganitong klaseng strategic partnership? At higit sa lahat, may kakayahan ba ang gobyerno natin na panatilihing transparent at accountable ang ganitong malalaking proyekto? Kung susundan natin ang modelo ng US-Ukraine deal, makikita natin na posible ang isang high-value, high-impact energy partnership basta't malinaw ang shared vision, may respeto sa sovereign rights, at nakatutok sa long-term sustainability. Sa mga darating na buwan, tututukan natin kung ito ba ay magiging formal na proyekto o mananatili lamang sa papel. Kayo, mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa joint exploration sa West Philippine Sea kasama ang Estados Unidos? Sa palagay ninyo, ito ba'y makabubuti o magdadala ng mas maraming tensyon? I-comment na ang inyong opinyon sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang defense at geopolitical content.